Samantala mga kapuso, magdamag na inabangan ng Pasay Police Headquarters ang pagsuko ng dalawang makinista ng MRT na nasangkot sa aksidente kahapon. Pero bigo silang sumuko sa mga pulis. Inabando na umano ng dalawa ang tren matapos ang pangyayari. Kaya posible na madagdag pa ito sa mga kasong kanilang kakaharapin. Bukod sa reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Alam mo, Kara, naging MRT rider din ako ng matagal. Alam ko. As of 4 years ago, maayos pa yung MRT. Wala masyadong pila, ang bilis ng takbo. Kahit minsan, dun sa pagsasakay ko ng MRT for a few years, hindi nagka-aberya. Pero ang ngayon, ang hirap ng sumakay sa MRT. Ako rin, mahilig ako sumakay sa MRT kasi may very convenient from GMA. Di ba, from GMA, diretso na hanggang North. Makati. Tapos kapag late sa coverage, usually mag-MRT ako para makarating ka agad sa Iwas estasyon. Iwas traffic. Pero ngayon, sa pila pa lang, problema na. Mawawalan At ka ng gana. Mawawalan ka na ng gana at ngayon nakakatakot ito. Sa social media, ang dami ng mga nagsasabi na nakakatakot sumakay sa MRT ngayon. Just in the last several months, di ba? Nakailang beses nang tumirik siya. Nagkaroon pa ng mechanical and computer glitches. Well, siguro expected dahil sabi nila 16 years na, yung 16 years old na yung mga bagon. So ang malaking katanungan ngayon ay kung na-maintain ba ng mabuti yung mga tren or kasi may lifespan ang isang machine, 'di ba? Kahit na i-maintain mo 'yan ng i-maintain, kung talagang sadyang matanda na 'yan, wala ka na rin talagang magagawa. And of course, nabalot din sa kontrobersya yung MRT. Natanggal nga yung dating general manager nito dahil sa mga di umanong mga bribery o pagsusuhol na attempt sa isang Czech ambassador. No? Kaya medyo nagkaroon ng instability din yung organization, yung management ng MRT. So ang tanong dito na siguro pag-uusapan din nila sa investigasyon, gaano na-maintain ba ng maayos ang mga bagon? Marami ba, gaano ba karami yung sumasakay dito? Kasi kung pagbabasihan po yung mga datos, mga kapuso, yung ilang mga pasahero na sumasakay dyan araw-araw, sasabihin mo talaga bugbog sarado na yung mga bagon na yan. 500,000 ang sumasakay partner kada araw. Kahit 350,000 lang yung capacity ng MRT. Kaya siguro, wear and tear din ng mga bagon at saka ng sistema. No? At itong taong ito lang, ilang beses din nagka-aberya ang MRT. July 24, nang magkaroon ng technical problem na nagresulta sa limited operations. Ang laking inconvenience yon. July 22, tumigil ang isang coach sa Guadalupe Station at tinawag ding technical problem. April 15, nalimitahan din ang operasyon dahil kinumpuni ang nasirang bahagi ng riles sa pagitan ng North at Quezon Avenue stations. 3 beses din nagka-aberya ang MRT nitong Marso at ang dahilan technical problem din. March 26, biglang tumigil ang 3 tren, 10 pasahero ang nasugatan. March 22, nagka-problema sa computer system. At March 10, na-delay ang operasyon dahil na naman daw sa technical problem. Pero itong nangyari kahapon is the worst siguro in the history of the MRT. Isipin nyo mga kapuso, yung siguro mga 7 or 8 na mga incidents na yan nangyari lang within this year. Ang panawagan lang sana natin at ang dasal nating lahat, sana itong investigation na ito, hindi lang siya mag-focus doon lang sa dalawang makinista. Kasi posibleng human error, pero posible nga yung human error, pero wag naman sanang yun lang yung pagtuunan ng pansin. Tingnan din talaga ng masusi, comprehensively, kung may problema na ba talaga at dapat nang palitan itong mga bagon na ito. Maaring systemic at outdated na itong train system. At